Right. So, Attorney, dun po sa naging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag, para po sa inyo, ano yung pinakamahalagang nasabi niya? Okay. Makikita natin sa testimony ni Director Matibag yung trial technique. Kasi sa trial technique, kung meron tayong mga iba't ibang opisyales ng isang gobyerno na magiging testigo, uunahin natin yung pinakamababa. And then, sa susunod, yung tataas at yung pinakapinuno ng ahensya. So nakita natin na unang prinisenta ng prosecution, si Agent Calilong. Sumunod naman dito, si Attorney Lotok. At panghuli, si Director Matibag na siyang namamahala ng NBI. So yung importansya ng testimony ni Director Matibag ay kanyang kinonsolidate lahat ng mga naunang pahayag ni na Agent Calilong at saka ni Attorney Lotok. So kumbaga, siya yung summation. And ang pinaka-importanteng na ilahad ngayon ni Director Matibag ay yung pag-aangat ng antas noong mga nabitawang salita ng ating Vice Presidente. So kung matatandaan sa mga naunang mga testigo, tinuturing nila yung mga pahayag na ating Vice Presidente as banta. Ngayon, sinasabi na ni Director Matibag, hindi na ito banta, ito ay isa ng plano. Okay. So umangat na yung antas noong pahayag na ating Vice Presidente. Although technically, Attorney, base dun sa articles of impeachment, kahit yung banta pa lang dapat, sapat na po dapat yon. Except na yun nga inangat niya na ginawa. Kasi sabi niya, di ba, parang tumatawid na ito sa pagpaplano. Plano, oo. Yung pagbabanta itself is not an impeachable offense. Okay. Matatandaan na yung mga pahayag na ating Vice Presidente ay naayon sa Article 4. And ang Article 4, betrayal of public trust. Okay. Ang ibig lamang sabihin nito ay nalabag ng Vice Presidente yung tiwala na pinagkaloob sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang mga pahayag.